Tinawag ng isang matandang ama ang kanyang 3 biolohikal na anak na babae para sa isang agarang pagpupulong. Unang dumating ang panganay, halatang iritado. "Dad, ano na naman ito? Tinawagan mo pa ang opisina ko. Abala ako." Ngumiti ng marahan ng ama. "Ipapaliwanag ko. Hintayin muna natin ang mga kapatid mo." Malakas siyang napabuntong hininga. "Grabe, nagmaneho pa ako mula sa kabilang bayan para dito. Kung akala niya aalagaan ko siya sa edad niyang yan, nagkakamali siya. May sarili akong buhay." Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ikalawang anak na babae. Hingal at halatang nag-aalala. "Dad, okay ka lang ba? Kinabahan ako." Pagkatapos ay ibinaba niya ang boses. "Pakiusap, huwag mong sabihing lilipat ka sa amin. Ayaw ng asawa ko na ang magulo." Bago pa makasagot ang ama, dumating ang bunso. Kalma pero malamig ang kilos. "Dad, anong problema?" tanong niya, pero hindi man lang lumapit. Huminga ng malalim ang ama. "Sasabihin ko rin sa inyo, kukuha lang muna ako ng tsaa." Habang wala siya, nagpalitan ng mga tiginan ng mga kapatid. "Mukhang seryoso ito. Siguro hindi na niya kayang bayaran ng bahay. Basta hindi siya titira sa akin, wala akong oras." Pagbalik ng ama, mahina at pagod ang kanyang boses. "Mga anak, may nangyaring mahirap. Nawalan ako ng tirahan. Lahat ng natitira sa akin ay nasa maliit na sobre na ito. Gusto ko sanang malaman kung may isa man sa inyo ang pwedeng tumanggap sa akin, kahit pansamantala lang, hanggang makabangon ako." Parang kutsilyo ang kanilang mga sagot. "Hindi pwede. May pamilya na kami. Wala kaming espasyo. Magiging pabigat ka lang. Humanap ka na lang ng maliit na apartment." Nang hina ang mga mata ng ama. "Mga anak, 78 na ako. Hindi na ako kayang magsimulang muli." Pero wala ni isa ang lumapit. Sa loob-loob niya, may nabasag. Tinawag niya sila dahil balak niyang ipamana ang kanyang kayamanan sa isa sa sariling anak. Ngunit kung mismong dugo niya ay hindi siya matanggap, paano pa siya aasa sa iba? Matapos ang mahabang katahimikan, mahina niyang sinabi, "May isa pa akong dapat tawagan." Makalipas ang ilang minuto, dumating ang kanyang ampong na anak, ang batang babae na natagpuan niyang itinapon noong sanggol pa lamang. Ngayon ay may asawa na ito at nagsisimula palang bumuo ng sariling buhay. Pumasok ito ng nagmamadali, bakas ng pag-aalala sa mukha at mahigpit siyang yinakap. "Dad, anong nangyari? Natakot ako sa boses mo." Ikinuwento ng ama ang lahat, ang pagkawala ng bahay, ang pagtanggi ng mga anak at ang sobre. Walang pag-aalinlangan, ngumiti ang ampong na anak kahit may luha sa mata. "Sumama ka sa amin. Tuwang-tuwa ang anak ko na magkaroon ng lolo." Hinawak niya ang kamay ng ama at sinabi, "Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay nung itinapon mo ako ng mundo. Aalagaan kita habang buhay." Nabigla sa kaligayahan ng ama. Samantala, nakahinga ng maluwag ang 3 biolohikal na anak. Akala nila tapos na ang problema. Dahan-dahang binuksan ng ama ang sobre. Sa loob ay mga dokumentong nagkakahalagang milyon-milyon. Manahimik ang buong silid. Kita sa mukha ng 3 anak ang gulat. Pilit nilang itinago ang reaksyon. "Dad, sorry. Hindi namin sinasadya. Kami na ang mag-aalaga sa'yo. Patawarin mo kami." Ngulit mahinang sinara ng ama ang sobre at inilagay ito sa kamay ng kanyang ampong na anak. Pagkatapos ay sinabi, "Nang wala na akong maibigay, nakita niyo akong bilang pabigat. Siya, nakita niya akong bilang ama. Hindi niyo ako mahal ngayon. Ang mahal niyo ay ari-ari. At kahit paman, walang kasiguruhan na aalagaan niyo ako. Matanda na ako, at sa inyo, palagi na lang akong pabigat." Lahat ng ari-ari ay napunta sa ampong na anak. Ang 3 ay naiwan na may mabigat at hindi na mababagong pagsisisi. Aral ng kwento, ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa kung sino ang handang humawak sa kamay mo kapag kailangan mo. Minsan, ang mga taong pinakamahal natin ay siyang pinakamalalim na sugat na naibibigay. May mga taong iiwan ka kapag wala na silang mapapala. Matutong umasa sa sarili.
Pahalagahan ang inyong mga anak bilang mga biyayang ipinagkaloob, ngulit huwag itayo ang buong buhay sa kanila lamang. Ilagay ang tunay na tiwala sa Diyos.